Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay, mga sir, magandang araw sa inyo. Sa tutorial natin mga sir, gagawa tayo ng rapid backfire na universal. Ibig sabihin, pwede na sa battery operated tsaka sa primary type So, bakit tayo gagawa ng universal na rapid backfire? Kasi nalaman ko na sa unang tutorial natin sa rapid backfire ay hindi pwede pala sa ibang mga motor. So, gagawa tayo ng rapid backfire na pangkalahatang motor na universal na So kailangan natin ng power interruptor, ito po yung power interruptor. Kailangan natin to at saka ng relay, So, yung transparent na relay. So bakit tayo gagamit ng power interruptor sa rapid backfire mga sir? Kasi mga tropa, tawag dito para hindi masira yung susian nyo, Kasi yung iba kasi sa susi nila pinapatay-patay yung para mag-backfire yung motor nila, Yung iba naman gumagamit ng manual switch para mag-backfire sila, So, gagamit tayo ng power interruptor para hindi ka na mahirapan. Naka-RPM ka lang, tapos switch na lang kailangan mo, okay? So, simulan na natin ang ating pag-wiring mga katropa. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko, gagawa tayo ng universal rapid backfire, So, ito yung pwede sa AC, pwede rin sa DC. Kahit walang problema kung primary type ang gamit mo o battery operated ang gamit mo, So, mga kailangan natin mga katropa, kailangan natin ng relay. So, ito yung kailangan natin, relay. Yung ginagamit natin na relay sa busina, Tapos kailangan natin ng power interruptor, Ito yung sa busina rin. So gagamitin natin siya pag rapid backfire. 12 volts ang kailangan nyo mga katropa, ha. So itong gagawin natin na demo ay pwede sa battery operated tsaka primary type na mga motor, So okay, bago natin umpisahan mga katropa, pag-aralan muna natin, Pag-aralan natin itong relay, So sa relay, meron tayong makikitang ito, number 30, Ayun yung common 30. Tapos yung 85 tsaka 86, maraming nalilito dito, Itong 85 tsaka 86. Maraming nalilito diyan. Kung baka mabaliktad o magkabaliktaran. Walang problema mga tropa kasi itong dalawang to, yung 85 tsaka 86, trigger lang 'yan, Trigger lang 'yan. Pag napasukan ng negative tsaka positive to, o pwedeng ito maging positive o ito maging negative, vice versa. Kahit saan yan pumasok yung negative positive, ang importante silang dalawa, itong dalawang to, mapasukan ng 12 volts na voltahe, So ano mangyayari pag pinasukan mo siya ng 12 volts na voltahe? Halimbawa, na-trigger mo na siya ng 12 volts, ano mangyayari? Yung common, pag na-trigger mo na, yung common, kung anong meron sa common, isusupply niya dito sa 87. Yan, nakita niyo yan, di ba? 87. So, ibig sabihin, pag nag-trigger na tayo dito, pag pinasukan na natin to ng negative o positive, yung common, susupply niya na yung 87. Tapos, pag tinanggal mo halimbawa, yung switch mo ay positive, pinatay mo yung positive dito, yung number 87 na normally open, maghihiwalay sila ng common. So, ayun yan, idea yan, Ayun yung idea nung lahat ng relay, Lahat ng relay, ayun yung idea. Ito, trigger lang to, ha. Okay. Dito sa ating sa ating power interruptor, mayroon tayong dalawang dilaw, Dalawang yellow wire, tapos meron tayong red tsaka black. So ibig sabihin, itong black, ito yung negative, tapos yung red, yung positive, So pag inano natin sa battery itong red sa positive, pag nilagay natin ng ganyan,
ginanyan natin, maririnig nyo na pumipitik yung relay, ano? Pakinggan nyo. Okay, di ba? Pumipitik siya. So, ang gagawin natin, una natin gawin itong relay, no? Itong relay, gawin muna natin yung relay. Yung number 30 ng relay, itong number 30. Ito. Okay, number 30 ng relay, lagyan natin siya ng wire. Yung ilalagay kong wire, mga katropa, ay kulay green na wire, no? Kulay green. So, ibig sabihin, pag kulay green, ibig sabihin yung number 30 natin, ilalagay natin sa ground, no? So, yung kulay green ng Honda, ang ibig sabihin ng green ng Honda, green wire ay sa ground siya, no? Ilalagay natin. Kung Yamaha naman kayo, ang kulay ng ground nyo, black wire, ano? Doon sa pagsusuki naman kayo, ang kulay ng ground nyo, black na mayroong lining na white. Pag kayo naman ay Kawasaki, ayun, Kawasaki, ang kulay ng green nyo, ay ang kulay ng ground nyo ay black na mayroong lining na yellow. Okay? So, nilagyan na natin yung number 30, no? Nilagyan na natin yung number 30, nilagyan na natin siya ng ground, okay? So, wire. Okay? So, next natin yung number 87. Lalagyan natin. Ibig sabihin, itong number 30, gagawin natin itong ground. Gagawin natin ground to, ano, yung number 30. So, pag nag-trigger na dito, pag nag-trigger na to, yung number 30 natin, yung common, kasi lahat ng relay, ang 30, yung common. So, pag nag-trigger na to, yung ground natin, ililipat niya dito sa 87. Okay? So, lagyan mo natin siya ng wire. Okay. Ito mga katropa, pag naglalagay ako sa relay, hinihinangan ko ng soldering iron yan, ha. Hinihinangan ko. So, ngayon, dinedemo ko lang sa inyo, hindi ko siya hihinangan kasi naiwan ko yung panghihinang ko sa shop, ha. Okay, so nalagyan na natin ng wire yung number 87, ano. So, ibig sabihin, itong common, pag na-trigger na to, magkakaroon ng supply ng ground itong 87. Dito naman sa power interruptor, kung may makikita kayong dalawang dilaw, ito yung ating trigger, no? Kung sa busina, sa horn natin, ito yung ilalagay mo sa stock na horn, no? Pero ito naman sa relay, dito natin ilagay sa 85 tsaka 86 yung ating power interruptor. Kahit mabaliktaran siya. So, pwedeng dito yung dilaw. Okay, pwedeng ganyan. O kaya, pwedeng ilipat mo yung dilaw sa kabila, dito. Okay? Ayan. So, walang problema kasi ito trigger lang to. Okay, so tignan natin kung ano mangyayari pag halimbawa, pinasukan na natin siya ng live tsaka positive. Ayan, nakita nyo? Ayan, ayan yan. Okay, so ayan yung mangyayari kapag na-trigger na. Pabalik-balik siya. Okay, so may idea na kayo. Ngayon, itong number 30, itong number 30 natin, ito, i-focus na. Itong number 30, ilalagay nyo sa ground. Okay? Ilagay nyo sa ground. O kaya, kung hindi nyo makita yung ground nyo, i-body ground nyo na lang itong number 30. Kahit body ground, pwede nyo yung body ground. Okay? So, pag nilagay nyo na sa body ground yan, ang susunod natin ay itong number 87 na, no? Ito, number 87. Yung number 87, ilalagay natin to sa pulser. So, kung Honda kayo, ang kulay ng pulser nyo, blue na mayroong lining na yellow. Okay? Pero kung Yamaha naman kayo, maraming mga pulser ang Yamaha eh. Pwedeng maging kulay pink kung sniper ka. Kung sa Mio naman, hanapin mo yung sa bandang stator, yung white na merong lining na red. So, saan nyo makikita yung mga pulser ng motor nyo? Saan nyo makikita yung pulser? Hanapin nyo yung sa crankcase nyo, sa crankcase ng motor. Hanapin nyo yung socket ng stator.
doon sa taas ng socket, ay doon sa mismong socket ng stator, doon nyo makikita yung pulser ng inyong mga motor. So, ibig sabihin, itong number 30 natin, itong number 30, ito, i-zoom natin. Itong number 30, i-body ground natin. Body ground, ilagay nyo sa ground. Tapos, ito namang number 87 natin, ilagay nyo sa pulser. Okay? Sa pulser ng motor. So, pag na-trigger nung power interrupter, pag tinrigger niya to, pag tinrigger niya yung relay, yung ground natin, pag na-trigger niya yung relay, yung ground, yung number 30, isusupply niya sa pulser yung ground. So, ibig sabihin, pag nasupplyan ng pulser yung ground, mamamatay siya. Pero yung power interrupter, pabalik-balik lang siyang ganon. Ito, pabalik-balik lang siya, parang ganito. I-demo natin. Ayan. So, ibig sabihin, pabalik-balik lang siya yung relay, yung relay natin ay yung pulser natin nasusupplyan ng ground, tapos dinidisconnect niya rin yung ground. Kaya ang nangyayari, nagbabackfire ka na mamamatay, mabubuhay. Kaya magbabackfire, magkakaroon ng apoy yung ating tambucho, lalabas yung niya kasi nagmi-misfire siya na hindi maano yung kanyang sunog, ayan. So, ibig sabihin, pag nagaganyan siya, yung ground sa number 30, sinusupply niya sa number 87. Tapos, pwede na tayong mag-backfire sa ating motor. Okay? So, ayan yung ating universal na supply, power interrupter. Next natin, ito naman sa relay. Anong gagawin natin dito? Itong kulay itim sa power interrupter natin, itong black wire, ilagay nyo rin sa ground. So, ibig sabihin, yung power interrupter, tsaka itong number 30 na black ng interrupter, tsaka number 30, kung makikita nyo, ito yung number 30 natin sa sinasabi kong ilalagay sa ground. Tapos yung sa power interrupter, ground din. Yung kulay black na wire, ground din. So, ibig sabihin, pagsamahin natin yung number 30 tsaka black wire ng power interrupter. Tapos, dugtungan nyo ng wire, ilagay nyo sa ground. Okay? So, yung number 30 tsaka power interrupter, magkasama. Tapos, ilagay nyo sa ground. Ito naman, yung ating positive. So, ibig sabihin, dito kayo maglalagay ng switch. Kung yung switch nyo, yung dalawang paa, ilagay nyo yung isang paa dito ng switch nyo. Tapos yung isang paa ng switch doon sa papuntang positive ng battery o doon sa positive ng susian. Kumuha kayo doon sa positive ng susian nyo. Depende kung anong motor nyo. Okay, so ang importante rito, alamin nyo kung ano yung pulser doon sa motor nyo. Dapat alamin nyo kung ano yung pulser ng motor nyo. Pangalawa, dapat alam nyo kung ano yung positive ng motor nyo galing susian. Pangatlo, alamin nyo kung anong wire ang ground sa motor nyo. Okay? So, ayan lang. Ginawa ko na to sa customer kasi na-solve ko na yung problema. Kasi ginaya niya yung tutorial natin pero hindi niya nagawa kasi meron palang ibang battery operated na hindi kaya ng bilis ng power interrupter. So, gumawa ko ng paraan at ito nga na-solve na natin yung problema. So, ganun lang mga katropa. Ito yung ground, number 30. Tsaka yung black wire ng power interrupter, pagsamahin nyo at ilagay nyo sa ground ng motor o kaya sa body ground. Yung number 87 sa pulser, alamin nyo na kung ano yung pulser sa motor nyo. Makikita nyo yung pulser sa bandang socket ng stator. At sa 85 tsaka 86, dyan nyo ilalagay yung kulay dilaw ng power interrupter. 85 tsaka 86. Tapos dito sa positive, dito sa red wire, dito kayo maglalagay ng switch. Okay? So, yung isang paa ng switch nyo dito sa red wire at yung isang paa doon sa susian kung saan yung pag nagsusi ka, lalabas yung positive sa ignition. So, ayan lang mga katropa. Ayan lang ang konsepto ng ating universal backfire. So, paalala ko uli,
Bawal gamitin to sa daily use. Ang purpose natin nito ay para lamang sa para lamang sa motor show at sa New Year, ano. Kasi bawal sa LTO ang open muffler at maingay. So magmumulta kayo kung gagamitin niyo ito pang araw-araw. Ito pang motor show lang to. So sa mga mahihilig mag motor show, bagay na bagay sa inyo to. Pero wag niyong gagamitin kasi may mga city ordinance tayo na sinusunod. Okay mga katropa, sana may natutunan kayo sa tutorial natin. At pwede nyo rin tumanggapin yung mga customer nyo, panganap buhay din. At ingat sa pag-wiring. God bless.